Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Hallelujah. Kung meron po kayong Bible o Bible apps, basahin po natin sa Isaiah 41:10. And then pagtapos po nun sa Unang Hari, chapter 19, verse 4. Or 1 Kings, chapter 19, verse 4. Magandang umaga sa mga lahat po nanonood through YouTube and Facebook Live. Magandang hapon, magandang gabi. Kumusta na po kayo? Hallelujah. Sige po, sabay-sabay po nating basahin Isaiah chapter 41 verse 10. So do not fear, I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. So mga kapatid, ito pa lang pong mensahe na to, ito pa lang verse na ito, parang ano yan, sentrum, A to C. So kapag kayo po'y nakakaranas ng mga fear o kaya mga takot, solo nyo lamang po ito, Isaiah 41 verse 10. Ang ating pong topic po ngayon ay pinamagatang the command not to be anxious. The command not to be anxious. Sabi nga po sa 1 King chapter 19 verse 4, enough Lord, he said, take my life. I am no better than my ancestor. Sa Tagalog po, pagkatapos naglakad siya ng isang araw papuntang ilang, nagpahinga siya at umupo sa ilalim ng punong kahoy at nanalangin siya na mamatay na lang sana siya. Sobra na po ito, Panginoon. Kunin niyo na lang ang aking buhay. Mga kapatid, may mga panahon sa buhay na, Lord, pagod na tayo. Pagod na ako. Panginoon, hindi ko na kaya. Panginoon, sobra na po. Hindi ito bagong karanasan. Na kahit po si Elijah, siya po isang dakilang propeta ng Diyos, ay dumating din po sa puntong gusto na niyang sumuko. Mga kapatid, kung nararamdaman po natin ngayon na hindi ka po nag-iisa, may mga taong nakakiti sa simbahan, pero ang saloobin, wasak na pala sa loob. At ang nakakagulat, ang nagsabi ng, enough, Lord. Siya po ay hindi isang ordinaryong tao. Siya po ay isang dakilang propeta ng Diyos, si Elijah. So mga kapatid, bago po ang chapter 19, malaking tagumpay ni Elijah. Sa 1 King chapter 18 verse 38, mababasa po natin dito, nilabanan ni Elijah ang 450 prophets of Baal. Siya po'y nanalangin siya at bumaba ang apoy mula sa langit. Pagkatapos nagkaroon ng ulan, pagkatapos ng tagtuyot. Buong Israel nakita ang kapangyarihan po ng ating Diyos. Pero, mga kapatid, pagkatapos po ng victorious o tagumpay na nangyari, kung babasahin po natin sa 1 King 19 buo, pinagbantaan po siya ni Jezebel. Siya po'y tumakbo para iligtas ang buhay niya. Pagkatapos nun, dahil siya po'y napagod, siya po'y umupo sa ilalim ng puno at sinabi niya, sobra na Lord, kunin mo na lang ang buhay ko. Mahalagang katotohanan mga kapatid, hindi porke malakas ka kahapon, hindi ka manghihina ngayon. At sa kwento po ni Elijah, meron po tayong 4 na gustong ipaalala ng Diyos kapag tayo po'y dumadaan sa kapaguran, discouragement, at anxiety. Point number 1, basahin po natin, there will be seasons when you will grow tired. Sa Tagalog, may panahon na mapapagod ka din. So kahit po ang pinakamalakas sa Biblia ay napapagod din, di po ba? Physically napagod, emotionally drained,
spiritually discouraged, sinabi niya, hindi ako hihigit. Kinukumpara niya ang sarili niya at nawalan siya ng kumpiyansa. Yan po ang sabi ni Elijah. So after miracles, and after victories, and after revival, mga kapatid, isang babae lamang po ang nagbanta kay Elijah. Kung atin pong babasahin ang buong 1 King chapter 19 and 18. Isang babae lang. Siya po ay asawa ni Aring Ahab, kilalang masamang reyna sa Israel. At doon, umupo siya sa ilalim ng puno at sinabi, enough, Lord. Enough, Lord. Mga kapatid, minsan, di po ba, ganyan din po tayo. Pagod sa problema, minsan pagod sa pamilya, minsan pagod sa ministry, pagod sa trabaho, pagod sa expectation ng mga tao. Minsan kahit simple lang, di po ba? Parang naiiyak na tayo. At ang mga leader, ganun din po ang mga leader, ang mga pastor. Sila po'y napapagod din. Meron din po silang mga breakdown. May mga moments na gusto po nilang sumuko. Sila po'y naglilingkod, pero deep inside, sugatan. Lumalaban, pero pagod na pagod sila. Sino dito mga OFW? May mga kapatid rin po tayo na sa ibang bansa, di ba? Sila po yung lagi nag-overtime. Minsan nga, walang bakasyon, di ba? Tapos, tipid na tipid sila sa kanilang sarili. Tapos, pinag-aaral po nila yung kanilang mga anak. Tapos, nakapagpatayo ng bahay. Ganun po ang mga sitwasyon sa ibang bansa. Pero minsan, makakarinig tayo ng salita na hindi maganda. Sabihin ng asawa, para ka namang walang silbi. So lahat ng nasa abroad ay ginawa niya. Sila po ay nag-overtime, walang bakasyon, at tipid na tipid sa kanilang sarili. Di ba masakit, di ba? All the sacrifice, and after all the giving, bigla pong nawalan ng saysay, nawalan ng value. Isang gabi, mag-isa siya sa kwarto. Umiiyak, hindi po mahina siya. Pagod lang siya. Strong people break sometimes. Hindi lang mahina sila, pagod lang sila. Physically present, pero emotionally exhausted. Hindi kasalanan ang mapagod, di ba mga kapatid? Hindi ka robot. Kahit si Elijah at kahit po sa mga Bible ng mga karakter, sila po ay napapagod din. Point number 2. God does not abandon you in your lowest moment. Hindi ka itataboy ng Diyos sa iyong pinakamahinang sandali. Kung babasahin natin muli sa 1 King chapter 19, 5 and 6, an angel touched him and said, arise and eat. Nung sinabi po ni Elijah, enough, Lord. Hindi po siya pinagalitan ng Panginoon. Hindi sinabi ng Diyos, mahina ka. Wala kang pananampalataya. Disappointed ako sa iyo. Alam po ang ginawa ng Panginoon, sa halip, siya po ay nagpadala ng anghel. Siya po'y pinakain at siya po'y pinatulog. Mga kapatid, sometimes, before God gives revelation, He gives rest. Minsan po, hindi naman talaga sermon ang kailangan natin eh. Magpahinga ka din. Baka kulang lang po tayo sa tulog. Baka kulang ka lang sa kapayapaan or peace. O kaya, kulang lang tayo sa presensya ng Panginoong Diyos. Amen? Amen po ba? Parang wala. Kalabatin niyo yung mga katabi. Yan. Amen. Puri ng Panginoon. Smile naman dyan. Yun. Thank you, Lord. Katulad po ng mga kapatid, isang cellphone, di ba? Kahit gaano man kaganda ang yung cellphone, iPhone man yan,
Android man yan, o kaya pinakamamahal na cellphone. Nalolobat din po ba yan, di ba? Di ba nalolobat din yan? Bumabagal, naghahang, at namamatay. Hindi ibig sabihin, sira yung cellphone mo. Kailangan mo lang i-charge. Baka lobat lang yan. Ganon din po tayo sa ating pananampalataya. Kapag ubos na tayo, konting issue lang, parang sasabog na tayo, di ba? Konting criticism lang, iyak na tayo. Konting problema lang, gusto ko nang sumuko, Panginoon. So, anong solusyon? Charge. I-charge mo lang ang iyong physical na pananampalataya. Ang soul natin, kailangan nating ma-charge. Sa presensya po ng ating Panginoon, hindi tayo mahina. Baka pagod lang tayo. Alam niyo po mga kapatid, kapag ang tao daw ay masayahin, humahaba po ang buhay. Naniniwala po ba tayo? Kapag ang taong masayahin, humahaba ang buhay. So pansinin po ninyo yung taong tahimik. Laging ayaw makihalubilo. Yung tao, parang gusto laging nag-iisa. Ayaw man lang makipagkwentuhan. Ayaw man lang isama ang kanyang sarili sa isang grupo. Gusto laging nakakulong sa bahay. Laging malungkot. At laging dinidibdib ang mga challenges sa buhay. So pansinin nyo, ang mga taong yan. Matanaw nyo lamang ba, di po ba? Pansinin nyo ang mga taong yan. Madilim na madilim ang kanilang aura ng kanyang mukha. Punong-puno ng lungkot at pighati. Makikita po natin yan sa kanyang physical appearance. Kung ano ang nasa labas, nakikita sa kanya hanggang sa loob ng sitwasyon. Wala naman sa ABCC po yan, di ba? Amen? Wala naman sa ABCC yan, di ba? Lahat tayo puro blooming eh. Amen? Hallelujah. So, tignan nyo yung mga katabi nyo. Tignan nyo nga yung mga katabi nyo, mga kapatid. So, ano ba yung mga nababanag nyo sa inyong mga kapatid? Wow! Sige nga po, kunin nyo yung kanilang mga figure. Figurahan nyo po ba sila? Di ba? Masaya yan, di ba? So, kapag ganun din po yung, di ba yung puno ng mangga, yung prutas, yung mangga, di ba? Kapag nakita nyo yung bulok na yung mangga, di ba? Ganun din po yan sa loob. Kapag sira din yung mangga, kapag nakita po natin yung ating mga kapatiran na blooming, kapag blooming siya, pwede niyong utangan yan. Joke lang O kaya, imbitahan nyo yan, ililibre kayo yan sa MC2. Alam niyo ba yung MC2? McDo. So kapag blooming po yan, kapag blooming po ang mga ABCC ng mga kapatiran sa ABCC, hanggang sa loob po yan. Pero kapag po ang taong punong-puno ng sama ng loob, punong-puno ng galit, mga kapatid, magre-reflect po yan sa panglabas. Kaya kapag ang taong anak ng Diyos ay tunay na talagang dumadaloy sa presensya ng Diyos, yung galak at saya, hindi pwedeng hindi niya maranasan ito, mga kapatid. Sabi nga po sa Kawikaan, chapter 22, verse 17, ang taong malungkutin, unti-unting namamatay. Ngunit, ang taong masayahin, ito ay mas mahaba ang buhay. Kaya kung gusto nyong humaba ang buhay nyo, umpisahan po nating maging masaya. Amen? Amen. Amen? Palakpakan po natin ating Panginoon. Hallelujah. Purihin ang Diyos. In point number 3, sabi po rito, fear can distort your thinking. Fear can distort your thinking. Kayang baluktutin ng takot ang iyong pag-iisip. Yung feelings are real, but not always true. So hindi lahat ng nararamdaman ay katotohanan. Sabi nga po ni Elijah, ako na lang mag-isa. Pero sabi po ng Diyos, Elijah, meron ka pang 7,000 na tinira. Ibig sabihin, ang feelings niya were real. Pero mali po ang kanyang perspective. Mga kapatid, minsan ganyan
ganyan din po tayo. Kapag depressed tayo, o kaya discouraged at nababalisa, pakiramdam po natin, wala namang nagmamahal sa atin. Wala nang pag-asa. Mag-isa tayo, pero hindi ibig sabihin na nararamdaman mo yon. Yun na ang katotohanan. Minsan, kwento lang po, nagkita kami ng aking katrabaho kita kami, siguro mga almost 3 years. Pre, kamusta ka na? Ano sabi niya? Ito pre, punong-puno ng problema. Bakit naman? Hindi ko nga alam ang gagawin ko eh. Doon pa lang is talo na siya. Kasi ang kanyang dineclare, punong-puno ng problema. Ang kanyang dineclare, hindi mo na alam ang gagawin. Tapos, meron pang kasunod. Parang gusto ko nang mawala sa buhay. Minsan, di ba, pag nakabasa po tayo sa Facebook Live, Facebook, di ba? Minsan, makabasa mo sa post, gusto ko nang matapos ang buhay ko. Wala na akong liwanag sa mundo. Pambihira. Ang dami-daming pwedeng i-post na word of encouragement, word of inspiration. Alam niyo mga kapatid, yung makakabasa po nito, makakabasa doon, baka maapektuhan pa. Sabi nga sa 1 Peter chapter 5, verse 7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Amen? Amen. Fear magnifies problems. So kapag pinapakinggan natin ang takot, lumalaki ang tingin natin sa problema. Anxiety lies. Minsan parang malakas na boses ng takot, malakas na bulong ng kaaway. And the enemy whispers, wala nang mangyayari. Wala ka nang halaga. Tapos ka na. Pero anong sabi ng Panginoong Diyos? Kapatid, hindi pa ako tapos sa iyo. And for the last point, malapit na po tayong matapos. God still has purpose for you. Mga kapatid, may plano pa ang Diyos sa buhay natin o sa buhay mo. Kung babalikan po natin ang chapter 19 ng 1 King, ginamit pa rin siya ng Diyos, si Elijah. Siya po yung nag-disciple pa kay Elisha. Marami pa siyang mga assignment, and Elijah wanted to quit, but heaven still had plans. Mga kapatid, habang may hininga po tayo, habang malakas ka pa, marami pang purpose ang Panginoon sa ating buhay. Hindi ka po aksidente, hindi ka forgotten, at hindi ka itinapon ng Diyos. Meron pong estudyante. Sino po yung mga estudyante rito? Mga nag-aaral pa? Wala na yata. Meron pa, mga college. Meron pong estudyante, tahimik lang siya lagi. Siya po yung napakasipag, napakabait, ngumingiti. Pero gabi-gabi, siya po'y umiiyak. Pressure sa pamilya, pressure sa mga grades, at pressure sa kanyang future. Isang gabi, sinabi niya sa Panginoon, Panginoon, pagod na ako. At habang siya po'y umiiyak, binuksan niyo po ang kanyang Biblia at nabasa niya, come to me, all who are weary and burdened. Sinabi niya, Lord, kung hindi mo ako bibitawan, lalaban pa ako. Minsan, hindi nawawala agad ang problema. Pero kapag kasama mo ang Diyos, may lakas po tayong bumangon uli. Amen. Conclusion. Conclusion na po tayo. Huwag kayong galala. Malapit lang to. May gila aking mensahe. Kung tayo po ay si Elijah ngayon, kakaroon po tayo ng pagod, nagkakaroon tayo ng discouraged and overwhelmed. Mga kapatid, ito po ang mensahe ng Panginoon Diyos sa inyo. Naintindihan kita, hindi kita iiwan, at hindi pa tapos
ang purpose ko sa buhay mo. AJ, pwede bang kailangan natin ng background para malapit tayo matapos. So, kailangan natin background. Amen. Keyboard. Yun. Thank you, AJ. So, inulit ko, minsan, hindi mo kailangan hindi sumuko. Magpahinga ka lang. Diba si Elijah, napapagod, nagkakaroon ng discouraged and overwhelmed. Ang mensahe po ng Diyos, naintindihan kita mga kapatid. Hindi kita iwan, hindi pa tapos ang purpose ko sa buhay mo. Mga kapatid, tanungin niyo ka po ang inyong mga sarili. Ano ang matagal nang nagpapagod sa akin? Matagal na ba akong lumalaban mag-isa? O kaya, meron ba akong sugat na tinatago sa likod ng aking ngiti? Tayo po'y tumayo at tayo po'y manalangin. Sabi rin po ng Panginoon, inaanyahan ka ng Diyos, anak, lumapit ka sa akin. Hindi ka niya itataboy, hindi ka niya iiwan. Pagpapanghihin lang kita at aking palalakasin. Manalangin po tayo. Oh, hallelujah. Holy Spirit, hallelujah. Panginoon, salamat kahit sa pinakamababang sandali ng buhay namin. Panginoon, hindi mo kami iniwan. Salamat dahil ikaw ang Diyos na nakakita ng bawat luha, bawat pagod, at bawat pusong sugatan. At gustong sumuko, Panginoon. O Lord, tulong niyo po ang inyong mga anak na bawat pusong pagod, sugatan, at gustong sumuko. May mga tao rito, Panginoon, na minsan nakangiti sa labas, pero wasak na pala sa loob. May mga tahimik na lumalaban araw-araw. At may mga gabi na sila po'y umiiyak at nagsasabing, Lord, pagod na ako. Ngunit salamat, Panginoon. At ngayong araw, pinapaalala mo sa amin na hindi ka nag-iisa. Hindi kami nag-iisa, Panginoon. Lord, dalangin po namin, nabigyan niyo po kami ng bagong lakas, bagong pag-asa, at bagong pananampalataya. Panginoon, kapag kami po'y maging mahina, ikaw ang aming kalakasan. Kapag, Panginoon, magulo ang aming isip, ikaw ang aming kapayapaan. Lord, kapag ubos na kami, ikaw ang muling pupuno sa amin. Ipaalala mo sa amin na hindi pa tapos ang plano mo sa amin pong mga buhay. Panginoon, meron kang purpose sa bawat isa. May mga dahilan kung bakit patuloy kaming humihinga ngayon na kahit minsan gusto na namin bumitaw. Salamat dahil hindi mo kami binibitawan. Palitan mo ang aming anxiety ng iyong peace. Palitan mo ang aming takot ng aming pananampalataya. Palitan mo ang aming discouragement ng pag-asa. Turuan mo kaming magpahinga sa iyong presensya at hindi sa aming sariling lakas lamang, Panginoon. O Diyos, kung may mga taong pakiramdam nila ay walang nagmamahal sa kanila o wala nang saysay ang kanilang mga buhay, nakilang Diyos, yakapin mo sila ng iyong pagmamahal. Iparamdam mo, Panginoon, na malapit ka, nakikinig ka, at kumikilos kahit hindi mo sila, Panginoon, nakikita. Salamat, Panginoon, dahil hindi ka patapos sa aming mga kwento. At sa bawat laban ng aming buhay, mananatili kaming magtitiwala sa inyo. Ibinabalik po namin ang lahat ng papuri at lahat ng pasalamat sa pangalan ni Jesus naming Diyos. Amen at amen. Hallelujah. Maraming salamat po. God bless.